Matapos ang bakbakang Sakamotoverse Gaku, ngayon na i-review na natin ang chapter 73 and 74 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Malalaman na natin ang kasunod ng mga nangyari o eksena matapos ang pag-abduct ni Uzuki kina Mafuyo at Toramaru na magpapareveal sa mga bagong kasamahan ni Uzuki na makakaharap ng ating mga bida. Masasaksihan nyo rin dito mga kaibigan ang gagawing pagkilos ng order at ng ating bida. Kaya naman, this is Mr. Armakin at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Mafuyo na binibidyohan ngayon ni Kanaguri habang nagnanarrate sa kapalaran daw ng karakter ni Mafuyo. Bagay na ikinainis naman ni Mafuyo na sabing mamatay ka. Sagot naman ni Kanaguri na cut, wala raw originality. Masyado raw boring ang linyang binitawan nito na next take na raw sa ika-39 na take na kailangan na raw nilang mag-standby. Kaya sinabihan naman siya ni Uzuki na pwede bang i-wrap up na lang daw muna nitong si Kanaguri ang pag-video. May kita rito si Uzuki mga kaibigan na kasama rin niya ang mga bagong kasamahan nito pati na si Mafuyo at Toramaru. Nasabi naman ni Kashima kay Kanaguri na hindi raw ito JAA na dapat ay magpakita raw ng kahit na maliit lang daw na konsiderasyon itong si Kanaguri. Dagdag pa ni Carolina Reaper na hanggang ilang takes pa ba raw ang kailangan itong si Kanaguri. Yun siya sagot naman ni Kanaguri na tumahimik kayo rito sa set. Ang mga extra ay dapat na manatili raw tahimik. Kung kaya't nainis naman si Carolina Reaper at inatake kagad si Kanaguri na na-block naman ito. Pagalit namang sabi ni Carolina Reaper na wag daw silang isali sa kabaliwang hobby raw nitong si Kanaguri. Na sagot naman ito na ang kanyang pelikula ay mas nagbibigay pa raw ng sagradong paggamit ng kanilang oras kumpara raw sa buhay mismo nitong si Carolina Reaper. Maya pa nagsalita naman itong isang tao at sinabihan si Carolina Reaper na wag na raw silang mag-away at tinawag niya si Carolina Reaper na kuya. At ang pangalan ng taong to ay si Club Jam. Nasabi kay Carolina Reaper na kung may gusto raw itong sapakin ay siya na lang daw ang sapakin nito kasi sa tingin niya ay marulutas daw nila ang lahat ng to kung i-video raw siya ni Kanaguri na tinotorture daw talaga ng gusto habang nakatingin pa sa kanyang lahat. Nasagot naman ni Carolina Reaper na gusto lang daw talaga ni Club Jam na ma-torture talaga. Na paano kung ito raw ang kanyang ibibigay na punishment kay Club Jam na ang pigilan daw muna nito ang paghinga hanggat sa di raw niya sasabihing maaari na itong makahinga. Nagsalita naman si Kanaguri na hindi naman daw siya gumagawa ng mga walang kataste-taste daw ng mga movies. Kung kaya't dahil sa conversation na yan ay napasabi na lang si Kashima na napakahirap daw i-organize ng mga taong to o ng grupong to kasi si Gaku ay wala ring pake at naglalaro lang ng video games. Kung kaya't sa isipan naman ni Toramaru at Mafuyo ay sabi nila na sira ulo at mga weirdos daw pala itong grupong to. Nagsalita naman si Uzuki na sabing Toramaru at Mafuyo, nai-imagine ko kung gaano kahirap sa inyo na dalhin ka agad dito ng biglaan pero wag kayong matakot kasi hindi kayo namin sasaktan. Sagot naman ni Mafuyo na ganun ba na nasabi raw yan ni Uzuki after daw sa lahat ng ginawa nila o treatment sa kanila. Paliwanag naman ni Kashima na ang kanila raw organisasyon ay nagsitipon daw para raw makamit ang isang goal at ngayon ay nangre-recruit daw sila ng mga bata at promising daw ng mga assassin upang makapag-gather daw ng lakas para sa kanilang goal na yan. At yan daw ang dahilan sa kung bakit nandirito raw si Mafuyo ngayon para ma-achieve ang goal na yan. May kita naman na habang nagsasalita si Kashima ay di pa rin huminga si Club Jam mga kaibigan. Tanong naman ni Toramaru na isa raw certain goal. Nasagot naman ni Uzuki na ang goal daw na yan ay ang wasakin o durugin talaga ang JAA. Mga salitang ikinagulat naman ni Mafuyo na sabing bakit. Paliwanag naman ni Uzuki na tignan natin na sa madaling salita raw kasi ay gusto raw talaga niyang ibalik ang mundo sa natural order daw talaga nito para sa kapakanan daw ng sagradong hustisya. Mga salitang nagpa-confuse naman kay Mafuyo habang si Club Jam ay hino-hold pa rin ang kanyang paghinga mga kaibigan. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng video to na ang X-World. Isang play to earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. At nakapag-withdraw na rin ako dito. At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una, itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, ay pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite. Mga NFT monsters na pwede nyo ring i-trade at naka-on
on sale po sila ngayon mga kaibigan dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-invest kayo. Bukod dyan ay may bonus ring $4 sa kahit sino mang magta-top up ng $2 lamang. Aside from that, ay pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga high yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. At dito sa kanilang bagong update ay may bago silang feature na tutulong pa sa inyo upang makapag-earn pa. At yan ay ang AI agent. So kung sakaling nakapag-invest na kayo ng X-Sprite para makapag-earn pa ng build tokens ay maaari kayong makapag-purchase ng AI agents mga kaibigan na tutulong sa inyo na makapag-mine ng tokens, which is tinatawag namang AI mining. Nagmamine sila ng token na eventually ay pwede nyong i-withdraw. Ang value ng token nitong AI agents mga kaibigan ay tumataas pero pwede rin itong bumaba gaya na lang ng crypto tokens. Kaya ay dapat na i-withdraw nyo ang pera kung ang value nito ay tumaas na. Also, na-chat din ang AI agent mga kaibigan na para bang ChatGPT. So yan ang kanilang new feature at gamitin nyo lang yan kung sakaling willing na talaga kayong mag-invest. Kaya naman kung interesado kayo ay you can also use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code, i-type nyo lang ang AnimeKen1104, small letters po yan lahat at wala pong space. Sa referral code naman ay type AnimeKen na puro naman big letters at walang space. Limited lang yan sa first 500 individuals so be sure to type it quick para maklaim nyo yan mga kaibigan. Maraming salamat. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Kagad namang nagbigay ng pamphlet itong si Kashima na may nakalagay na reasons daw sa kung bakit karapat-dapat daw silang piliin itong si Mafuyo. Saway sabing nag-o-offer din daw kasi sila o ang kanilang grupo ng generous na benefits sa package na ito na 2 araw-araw ang day off nila per week at wala pang overtime. Guaranteed daw yan na lifetime employment na. Tanong naman ni Mafuyo na paano kung tatanggi raw sila. Sagot naman ni Kashima na kung tatanggi raw sila nang di pa nga natapos ang sagot ni Kashima ay bigla namang bumagsak si Club Jump. Nagulat naman itong tatlo na sabi naman ni Caroline na Reaper na oops, pwede ka nang huminga ngayon Club Jump. So sineryoso talaga ni Club Jump ang sinabi kanina ni Caroline na Reaper mga kaibigan. Matapos ang eksenang yan, sa isang lugar naman ay may kita si Shishiba na nagre-reklamo na nasabing sawa na raw siya rito. Napakapangit daw ng trabahong to na bakit parang sila lang daw palagi ang binibigyan ng mga assignments. Na nasa na ba raw ang siraulong si Kanaguri. Sagot naman ni Nagumo na nandirito rin pala kasama si Usaragi na siguro ay nagsishoot daw ng movie ngayon itong si Kanaguri. Nasagot naman ni Shishiba na sinasadya raw ni Kanaguri yan para makaiwas na lang sa trabaho. Sabi naman ni Usaragi na i-fire na lang daw nila si Kanaguri, bagay na gusto rin gawin ni Shishiba mga kaibigan. Kaya nagtaka itong si Shishiba sa kung bakit hinire pa raw ng kanilang boss yung si Kanaguri. Sabi naman ni Nagumo na narinig niya na may nakaaway daw noon si Kanaguri na isang order member dahil daw sa isang movie related na problem na naging dahilan sa kung bakit pinatay daw talaga ni Kanaguri ang order member na yon at siya na raw ang pumalit sa order member na kanyang pinatay. So ganun na raw pala talaga ang order noon pa mga kaibigan. Matapos yan ay nagpunta sila rito sa may loto at nag-request si Nagumo ng 3 killer scratch cards at binigay niya ang 2 kina Shishiba at Usaragi. Sabay sabi ni Nagumo kay Shishiba na kung mananalo ito ay sa kanya na raw ang kalahati sa mapapanalunan ni Shishiba. Sagot naman ni Shishiba na pwede ba rong tigilan ni Nagumo ang paulit-ulit ng mga birong yan kasi wala naman daw talagang nananalo o hindi daw talaga sila nananalo sa killer scratch na ito. Hihiramin naman sana dito ni Usaragi ang 5 yen coin ni Shishiba na kanyang gagawing pang scratch pero sinabihan lang siya ni Shishiba na gamitin na lang daw ni Usaragi ang kuko nito. Sabi naman ni Nagumo na huwag ka namang maging selfish. Na matapos naman ang pag-scratch ni Nagumo ay nakita niya sa picture na nakalagay dito na ang interpretasyon ay ang Kyoto raw na may breakout daw ng mga assassins sa Kyoto at may X symbol daw na nahanap sa crime sites na maaaring ang organisasyon daw ni Slur o X ay involved daw dito. Kaya kailangan daw nilang imbestigahan ito mga kaibigan ayon kay Nagumo. Nasabi naman ni Shishiba na isang story na naman daw patungkol kay Slur at ang Kyoto pa naman daw ang kanyang hometown na posibleng gusto rin talaga ni Slur na durugin talaga ang JAA. Tanong naman ni Usaragi na ano naman daw mangyayari kung ang JAA ay mawawasak o mawawala na mawawalan rin ba daw sila ng trabaho. Sagot naman ni Shishiba na mas worse pa raw dyan. Naayon naman kay Nagumo na magiging katapusan na raw yan ng Japan kung mangyayari yan. Naayon kay Shishiba na ang bansa ay babaha raw kasi ng krimen. Tanong naman ni Usaragi na paano naman daw ang mga pulis. Paliwanag naman ni Nagumo na di nga raw nasa-solve ng mga Japanese police ang halos 30% sa recorded na killings. At ang mga krimeng yan na halos di nga raw masolve ng mga pulis ay ang mga recorded killings mga kaibigan. Na posible na 10% lang daw talaga ang nare-resolve ng mga krimen ng mga pulis mga kaibigan.
kaibigan. Natanong naman ni Saragi na so sila na mga assassin ay sila raw pala talaga ang pumapatay sa 90% ng mga criminals na yan. Nasagot naman ni Shishiba na well, hindi lang daw mga kriminal, kundi pinapatay din daw nila ang taong target talaga ng mga nag-hire sa kanila. Naayon naman kay Saragi na maganda kasi nasa mabuting side daw pala sila. Sabi naman ni Nagumo na hindi raw yan accurate kasi sa tingin niya na wala raw mabuti at masama pagdating daw sa pagpatay. Pero kung siya raw ang tatanungin ay ang sobra-sobrang pagkakaroon daw ng sense of justice ay mas worse pa raw sa kasamaan. Maya-maya pa'y nagulat naman si Saragi sa kanyang pag-scratch dahil nanalo siya mga kaibigan. Kaya napasabi na lang si Shishiba na may mga winning cards daw pala talaga dito sa loto na akala niya ay mga instructions lang daw ang lumalabas kapag nag-i-scratch sila na mga instructions sa kanilang misyon. Sabi naman ni Nagumo na diba, ilan ang napanalunan mo o Saragi? In which ay sagot naman ni Saragi na 20,000 yen daw. So dito ngayon mga kaibigan, nagkaroon sila ng conversation sa kung sino ang manilibre sa kanila ng lunch. Matapos din ay dito naman sa Sakamoto store, may kita si Shin, Lu, Hisuke at Sakamoto na napag-usapan nila ang tungkol sa test na kanilang ginawa sa JCC na mahirap daw talaga, na di nila in-expect na magiging involved daw si Slur sa test na yun, na akala ni Sakamoto na magiging isang regular old test lang daw ang mangyayari. Sabi naman ni Hisuke na masaya raw sa JCC kasi marami raw events doon. Paliwanag naman ni Shin na hindi raw sila pupunta at mag-aaral sa JCC para magsaya lang daw kasi ang kanila raw talagang goal ay ang ma-access ang database ng JCC kasi ang punto naman talaga ng kanilang mission ay ang makakuha raw talaga ng intel patungkol kay Slur. Sabi naman ni Lu na kung ganun ay maaaring makakakita raw talaga si Shin ng kaibigan sa JCC. Nasabi naman ni Shin na oo nga no, kasi nung sa test daw ay may naging kaibigan din daw siya doon. Maya-maya pa bigla namang lumapit si Hana sa kanila na sabing may mail daw mula sa JCC na para kina Shin at sa kanyang ama na si Sakamoto. Tanong naman ni Hisuke na ano raw ito, na sabi naman ni Shin na test scores daw, na nung binuksan niya ito ay laking gulat nila na first pala si Shin out of 352 na participants, na ibang klase raw kasi mahirap daw talaga ang transfer test na isang super high level type of test daw. Kaya pinuri nila rito si Shin. Nasabi naman sa isipan ni Shin na baka nga ay unti-unti na raw siyang nag-i-improve. Sabi naman ni Lu na teka, so ibig sabihin si Sakamoto ay na nagsasalita pa lamang si Lu ay pinikita naman ni Sakamoto ang kanyang test result na hindi pala siya pumasa. Bagay na ikinagulat nilang lahat na bakay nakalimutan daw rin Sakamoto na ilagay ang pangalan nito. Nasabi naman ni Lu na even ang mga pro ay nagfi-fail din daw pala. Sabi naman ni Hana na kawawa naman daw ang kanyang ama. Napansin naman ni Lu at Aoi na galit ngayon si Shin kasi sabi ni Shin na baka ay may mali lang daw talaga kasi imposibleng mag-fail daw si Sakamoto, na alamin daw talaga niya ang rason nito. Kaya tinawagan naman ni Shin si Usame at tinanong ito. Nasagot naman ni Usame na dahil daw ito sa regulations kaya nangyari yan. Kaya tanong naman ni Shin na bakit sinabi mo noon na nakapasa rin itong si Sakamoto. Nasabi naman ni Usame na nadala lang daw sila sa moment na yon, pero malinaw raw kasi sa nakasaad sa JCC regulations na di raw nila pwedeng papasukin ng kahit ni sino na may bounty o pabuya sa ulo nito. Kung kaya't pinatay na ni Shin ang cellphone, na inis na makipag-usap na lang daw siya sa kanila in person. Nasabi naman ni Lu na galit daw talaga si Shin. Bigla namang sumulpot si Nagumo na sabing wag daw itong mag-alala kasi may napaka-easy raw na solusyon. Nagulat naman si Shin sa bigla ang pagdating ni Nagumo. Natanong nila na saan daw ito galing na bigla na lang na nag-pop up. Sagot naman nito na narinig daw niya na nag-take na naman daw ng test si Sakamoto sa JCC. Daragpa niya ng wikang ibig kong sabihin napaka-interesting mo talaga Sakamoto. Nagalit naman si Sakamoto na sabing tatawagin na raw sana siya nitong si Nagumo na bobok. Kaya pinakalma naman siya ni Shin. Natanong pa nito kay Nagumo na ano ba raw talaga ang ibig sabihin nito sa madaling solusyon na yan. Sagot naman ni Nagumo na simple lang daw, na kung di raw makapasok si Sakamoto bilang estudyante, paano kung susubukan daw itong pumasok bilang isang guro naman. Nagulat naman si Shin. Nasabi naman ni Sakamoto na isang teaching internship. Paliwanag naman ni Nagumo na nag-research daw kasi siya. Kasi gusto rin daw niyang i-infiltrate noon ang JCC, pero nagkaroon daw kasi siya ng conflict dahil sa kanilang trip na gagawin naman patungo sa Kyoto kasama ang kanyang mga kaibigan, which is sina Shishiba mga kaibigan at Usaragi. Kaya naghahanap siya ngayon ng isang tao raw na gagampanan raw sana ang kanyang role na gagawing pang-infiltrate sa JCC as a teacher. Nasa isipan naman ni Shin na actually magandang idea raw yan, na sa ganoong paraan ay pwede naman daw siyang mang-infiltrate as a student at si Mr. Sakamoto ay isa naman daw teacher. Nasabi naman ni Sakamoto na ang issue raw kasi hindi raw siya papapasukin ng JCC kasi napaka-stupido naman daw ng planong yan na magpapanggap siya bilang teacher. Ngumiti naman si Nagumo na sabing wala raw problema, hindi naman talaga need na si Sakamoto talaga. Sabay tumingin siya rito kay Aoi. Nasabi naman ni Aoi na ha? Ako? Matapos na dito naman sa Japan Clear Creation Center na ang Japanese Training Institute na kilala bilang ang JCC ay may kita rito ang mga estudyante na sabing ang JCC ay may enrollment na almost 1,000 daw kay estudyante at may 4-year residential program din daw sila. At dahil sa
napakatindi raw training na sinasagawa rito ay maraming estudyante raw hindi na nakapag-survive. Pero ang estudyante raw na nag-e-excel dito ay maaari raw makakuha ng licensure during sa training. Na sa madaling salita, ang JCC ay ang nangunguna raw talaga pagdating sa assassin training program. May kita naman dito si Akira na sabi sa kanyang isipan na nawawala raw siya kasi napakalaki raw o napakalawak ng lugar na ito. Napansin naman siya ng janitor at sinabihan siya na kung nagte-training daw ito bilang isang assassin ay dapat na may dala-dala raw armas si Akira. Na ayon kay Akira na 1 week na raw ang lumipas since nagsimula na raw ang school at wala pa raw siyang nakasalubong na kahit isa sa kanilang batch na nag-participate sa test noon na napaka-lonely daw. Maya-maya pa ay napansin naman ni Akira ang mga estudyante na ang isa ay nanghihingalo na. Nasabi naman itong isang lalaki na isang injury na naman daw mula sa assassin practicum na ito na raw ang pansampo sa buwan na ito. Nasabi naman ng isa na mukhang malubha raw ang kalagayan nitong isa ngayon na ang mga hindi raw nakakasabay hindi raw talaga tumatagal. Kaya sa isipan naman ni Akira ay sabi niya na isang milagro raw noon na nakapasa siya sa test. Sabay nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan na sina Sakamoto kasi parang di raw siya makapagtapos nito. Maya-maya pa naalala naman niya ang sinabi sa kanya ni Rio Nakao noon na sabing makinig ka Akira. Sinasabi nila na ang lasa ng luha ay nag-iiba raw depende sa emosyon na nai-experience ng umiiyak. Na ang happy tears ay matamis daw na di ba nakakadiri raw yan. Na nang naalala ni Akira ang memory na yan ay sabi sa kanyang isipan na tama raw nandito raw siya sa mundong to para hanapin at mahanap si Rion. Kaya kailangan daw niyang maging isang assassin talaga. Maya-maya pa nag-ring naman ang bell ng class at tinignan dito ni Akira kung ano na raw ang susunod na period. Na ang susunod ay ang close quarters combat pala at nasa lecture hall 3 ito na room. Kaya kumilos sa si Akira pero di siya kabisado sa lokasyon na mali nga ang kanyang unang napasukang room na kung saan tinanong siya rito ng teacher kung first year ba raw ito kasi mga third years lang daw ang pwedeng mag-take ng poisoning classes. Matapos na dito naman sa lecture hall 3 ay may kita ang kanilang professor na nagpapaliwanag sa art of close quarters combat. Importante raw ito bilang as a assassin at ngayon ay matututunan daw nila ang close quarters combat skills para sa actual na laban talaga hindi lang sa isang sport. Sabay ngayon ay mag-proceed na raw sila sa page 3 ng kanilang textbook. Dado pa niya na during sa isang assignment ang mga mata raw ng kalaban ay nakatuon daw talaga sa kanilang target o sa kanila mismo at ang time sa moment na yan ay limitado lang daw. At ang basic task daw talaga nila ay ang makapagbigay ng mortal wound o sugat sa kalaban nila gamit lamang ang minimal na effort para minimal lang din ang kalat. Maya-maya pa ay dahan-dahan namang binuksan ni Akira ang pinto na sabing sakto lang daw ang pagdating niya. May kita naman ng prof na may kinuha sa kanyang suit na sabing ngayon ay may dalawang students ang kanyang papupuntahin dito sa harap at yan ay ang student na si Tanashi at ang student din daw na palihim na pumasok ngayon dito. Sabay binarin niya si Akira na sabing punta ka rito sa harap. Hindi ito isang class para sa pang-i-sneak. May kita naman ang takot na mukha ni Akira kasi ang bala mga kaibigan ay muntik nang tumama sa kanya. Nasabi sa kanya isipan na patay ako rito. Sabay na imagine niya ang mga estudyante kanina. Matapos yan ay nasa harap na nga ni Akira ang isang estudyante na si Tanashi at nagbigay naman ng instruction ng prof na sabing sisimulan daw nila sa basic movements ng close quarters combat na ngayon ay susubukan daw nilang iwasan ang atake na gagawin ng isa sa pamamagitan ng pag-redirect daw sa focus ng gagawing strike. Kaya simulan na raw nila na slowly lang. Napasabi naman si Akira sa kanyang isipan na ang laki raw nitong kanyang kaharap ngayon. Nasabi naman ni Tanashi na seryoso itong maliit talaga ang makakaharap ko. May kita naman na nagsalita pa ang kaibigan ni Tanashi na sabing wag raw itong matalo. Kung kaya't dito na binigyan ng prof ng kutsilyo si Tanashi na sabing magte-take turns raw sila nitong si Akira sa offense at defense at gagamitin doon nila itong tunay na kutsilyo. Kaya ay dahan-dahan lang daw kanilang pagpe-perform. Nasabi naman ni Tanashi na kung ganun ay tatakutin na lang daw niya itong si Akira. Na sa kanyang pag-atake ay may kita na mabilis namang nakafocus si Akira at dineflect ang atake dahil na nabitawan ni Tanashi ang kutsilyo at may kita naman na nakafocus pa rin si Akira habang si Tanashi ay nagulat nang maya-maya pa ay biglang may umatake kay Tanashi. Bagay na kinagulat ng lahat na sabi naman nitong prof na nakalimutan daw niyang ma-mention na simula raw sa araw na ito ay may isang teaching intern daw na tutulong sa kanila. Matapos si Senang yan ay balik dito kina Nagumo na tapos na sa pagprepara sa kanyang sinasabing easy solution kanina ay nagulat naman ang lahat kasi nag-iba na raw talaga ang appearance ni Sakamoto na parang ibang tao na raw talaga ito ayon kay Aoi. Nainis naman si Sakamoto dito kay Nagumo na sabing hoy ibalik mo ako sa dati kong appearance. Nasagot naman ni Nagumo na kailangan na raw niyang umalis at ang disguise daw ni Sakamoto ay tumatagal lamang ng 24 hours.
Kaya ay dapat na hanapin daw talaga ni Sakamoto ang database bago pa mag-expire ang time limit na yan. Na matapos yan ay dito naman sa present, may kita na ang umatake pala kay Tanashi ay si Sakamoto mga kaibigan na nag-disguise bilang si Aoi Sakamoto o bilang ang kanyang asawa. At ngayon ay nakapasok talaga siya bilang isang teaching intern. So nagsimula na ang pag-infiltrate ng ating bida na si Sakamoto mga kaibigan, na from here on out ay magsisimula na rin ang isang napakatindi at napakagandang arc ng Sakamoto Days. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan sa future ng mga bakbakan talaga. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. At bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.